beses nang winasak ng digmaan ang Saigon, na ngayon ay mas kilala na bilang Ho Chi Minh City ng Vietnam. Sa mga digmaang ito, umusbong ang nasyonalismo ng mga Vietnamese. At ngayon, sa pag-unlad ng kanilang bansa, kaakibat nila ang mga Pilipinong nagtatrabaho dito. Sakay ng Philippine Airlines, tinungo ng MGB ang syudad ng Ho Chi Minh sa Vietnam. Hindi lang sa itsura ng mga mamamayan nagkakahawig ang Pilipinas at Vietnam. Walang pinagkaiba ho ang weather ng Pilipinas dito. The population over here in this city in 19 founded. Paglabas ng airport, agad naming nakita kung ano ang pangunahing sasakyan sa Ho Chi Minh. Sa 7 milyong tao pala sa syudad na ito, 3.2 milyon ang may sayklo o motorsiklo. Buhay pa rin ang tradisyon ng pamamanhikan ng mga Vietnamese. Pero dahil sa magarbong damit na suot ng mga kamag-anak ng babae, aakalaing kasal na mismo ang nagaganap sa bahay na ito. Pag-abot pa lang ng mga regalo ng mga kamag-anak ng lalaki sa partido ng babae, mukha ng praktisado. Pero pagdating ng araw ng kasal, may pagkakataong hindi na pumapasok man lang sa simbahan ang bride at groom. Tulad ng inabutan namin sa simbahan ng Notre Dame, Katoliko si babae, pero Buddhist ang lalaki. Nagpapapicture lang daw sila sa labas ng simbahan. Kapansin-pansin din ang dami ng mga dayo mula sa kanluran na naglalakad sa mga kalye ng Ho Chi Minh. Hanggang sa palengke ng Ben Thanh ay nakikisiksik ang mga ito. Maraming matutuwa rito ang Pilipino, maraming sapatos. And the back may Vietnam, boy. Wow! Ito raw aphrodisiac dito. Pero if you look closely kung ano yung nasa loob, butike. Ayan. They have another one. Well, and then scorpion. Ito scorpion. Scorpion. So mostly, Tapos may snake. the main function. Ito snake wine, no? Tignan mo. $10. Yes, up to. So more or less sa atin mga 550 pesos, 500 plus. Okay, Eric, take how many? Okay. How many of them? You want to? Nang mapagod sa kakaikot, dumiretso kami sa isang pagtitipon ng Samahang Pinoy o SAPI ng Ho Chi Minh. Dito na kami nananghalian. Kwento ni Jerry Paglinawan, presidente ng SAPI. 400 ang aktibong miyembro ng samahan. Pero aabot na raw ng 1,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Ho Chi Minh. Taong 1992 nang unang pumunta sa Vietnam si Jerry. Malaki ang pagbabagong nakita niya sa Ho Chi Minh mula noon. Malaki rin ang naging pagbabago sa kanyang buhay dahil bago siya pumunta rito, palugi na ang kanilang furniture business sa Cebu. Ngayon, Vice President for Design na siya na Theodore Alexander na gumagawa rin ng mga gamit at pangdisenyo sa bahay. Pero anya, may namumuong problema ang mga Pinoy sa Vietnam. So kung pupunta dito at certain dinners, very strict sila kasi iba yung ano nila at saka they also promote their culture and their talents. So parang tatingin nila yung Pilipino is mga Filipinos are competitions of their talents. At saka yung ano naman yung teachers, for this moment, they like to invite some teachers because to teach them to teach and tutor for English. But once they know, it's easy for them. You can go home now because we know already. So that's the thing. Hindi pa naman nararamdaman ni Julian de Masugi na pinapauwi na siya ng mga Vietnamese na tinuturuan niya. Sa katunayan, maganda pa rin ang kanyang kita dahil matapos niyang magturo, nag-tutor pa siya. Kumikita siya rito ng $10 kada oras.
Siguro kasi nakikita nila marami nang pumapasok na foreigners, yung mga like companies. Tsaka nakikita nila pag marunong mag-English, iba kasi yung like sa salary mismo, iba yung natatanggap nila pag marunong mag-English. So ngayon yung mga parents ng mga bata, talagang pinupush na nila yung mga bata na matutong mag-English para later on, maganda yung kinabukasan ng mga anak nila. Hindi raw niya akalain na ganito ang magandang kahihinatnan ng bansang una niyang pinuntahan noong 1996. Anong gagawin mo dun sa Vietnam? Magpapaano ka sa kanyon? Hindi sabi kong ganyan, maganda na raw Vietnam ngayon. Pero nung pumunta nga ako dito, paglapag ng eroplano, kita mo yung mga tao, yung nagtatrabaho sa airport, may salakot. Paglapag mo, naisip mo yung nangyari nun sa Vietnam, baka mamaya meron pa. Pero ngayon nga'y dito na rin sa Vietnam nakatira ang anak ni Julie, pati na rin ang kanyang asawa. Hindi na rin malungkot dito dahil pagsapit ng gabi, ligtas na at may gimika na ring mapupuntahan. Sinama kami ni Julie sa naturang night spot. Bumilib naman kami sa galing ng bandang kumakanta, gayang-gaya si Michael Jackson. Kaya naman pala, mga Pilipino lahat ang tatlong miyembro ng tumutugtog na banda. Kahit dito na sa Ho Chi Minh nabuo noong 1999 ang tatlo, mabilis ang naging pagtanggap sa kanila ng mga manonood, mapa-Filipino man o ibang lahi. Accepted nila yon kasi yung Vietnam, actually, ang target nito is yung foreigner, maraming foreigner na pumunta rito. So yung Vietnamese singers nila hindi kumakanta ng English song. So kaya sila nag-import ng Filipino singer dahil tayo lang kumakanta ng English song. At Natural din na mas malaki ang kinikita nila dito kahit na may kanya-kanya silang singing career noon sa Pilipinas. 800 minimum. US. So they provide hotels, visa, food and everything. Mabilis nga ang pag-unlad ng Vietnam. Isang indikasyon nito ang mabilis na pagsulputan ng mga hotel. Mula sa 3 hotel sa Ho Chi Minh, mahigit sa 1 dekada na ang nakakaraan. Mahigit 80 na ang hotel na nagsulputan dito. Isa sa mga nauna ay ang Omni Saigon Hotel. Well, I think the government is opening up. Economic policies are becoming more and more positive. So Vietnam is also preparing or applying for membership to the WTO. So that also is a factor, I think, that would open up things for not just business but also for tourism. Ang masakit dito, hindi lang talino ang dinala ng ilan nating mga kababayan, pati puso yata nila'y nadala na rin sa Vietnam. We can see that there is political will when they want to implement changes. Yung from the airport, siguro nakita nyo na there is widening of the street. Kasi masikip dati yan at laging nagka-clog. Once na sinabi ng government, we want to take that property for the infrastructure. Hindi sila makahindi. When they bring Filipinos to Vietnam, alam nila na capable yan. They know that they can deliver and they are willing to pay the price. So, most of the Filipinos are successful here. Kasi karamihan nagpunta dito mga professionals. Kaya maganda yung compensation package na binibigay nila. So if I will be given a choice